Mga greetings, Sir Jans. I am John Revenonson and I'll be explaining kung ano nga po pala yung db.php and admin product db.php. So, ang concept po ng db.php po namin is yung MySQL OOP style of coding, which is we do some class database in order to achieve the OOP concept. After that, we do the private host, local host, because we use the PHP MyAdmin. So, it was powered by localhost. And the user root, also the password Matthew 11, the exclamation point to achieve the security of the system. And we do declared our database name e-commerce and as well as the private connection. So after that, we construct everything from here to here. And also this was the connection or just a just a helpers to us if the database is failed for running. And in order to get the connection, we do the public function get connection. So let's proceed to the admin product DB. We also need to require the db.php that we discussed earlier. Why? Because it will establish connection from this code to the database without typing this one. And also this line of codes represents what role or if the user is also admin. We do the db instance new database to establish the connection. Next is the function of the JSON response. Ano ba yung status ng website mo? And as we look at here, if the case is get, it was the PHP MySQLi injection for getting the ID, filtering the products. So we select from products where 1 is to 1 because we don't have 0 starting index or ID from the table. So we do the price, fetching the price, and fetching the search. From what? From the search bar, the price, and the search. Yeah. If, and also, gumawa kami ng condition na if not empty, so syempre yung SQLi, maghahanap siya ng input natin na data and the comparison for like halimbawa, nag-type ng A, ang like ng A, di A. So lalabas technically yung mga A. So next, ito naman pong condition na to, pinapakita lang naman po niya yung mga products na with low, medium, or high. Kapag low daw, yung product nito, ang product price niya 100. Pag medium, 500. And pag high, greater than 500. Ito naman po yung pinadya na feature na pagbago, descending po yung pag-ano niya. Kumbaga, pag may nag-add ka ng bagong product, dapat nandun siya sa unahan to support the suggestion that you have, sir. Also, chine-check lang po nito. Ito naman, gumawa kami ng array na chine-check niya yung mga product shows result, yung mga result po ng product by row in the table. Also, kapag post naman po yung ginamit natin, dito naman po tayo nakapag-insert ng product, which is yung name, price, category, stock, and image, also the description. Tinitrim niya lang po yung mga, nagkamali si user na may white space siya, titrim niya. Ito yung float is a price and so on. So next naman po natin, yung sa patch. Yung sa patch naman po natin, dito po nakakapag-check if the user did not qualify the completion of the product information. Because when fetching this, we will do the missing product ID. Magpa-pop up po. So dito naman, parang ito yung nagsusupport po ng pag-update ng product whenever what we need to update. Also, the case delete. So dito lang, chine-check niya lang yung database kung nandun ba yung ID na gusto natin i-delete. And tapos pag wala, product not found. And pag meron, pag nandun na siya, pag nahanap, nagtuloy yung condition, the product deleted po siya. Siyempre, yung query natin dyan, delete from products. As well as all products deleted. Pag dinelete mo lahat yung product. And also we do the JSON response. Pag po may something na kahit na-inject ng iba, may method na alam po natin. So that is the admin product DB and the db.php. Mga greetings po, Sir Janice. So sa part ko naman is, ito, boom ka, page admin product DB. So ginagawa lang natin first line na is include na yung database, i-start na yung session, i-prevent niya lang yung catching. Nakalagay na ito dito, catching this or real-time data. And then, itong next na to is, i-ano lang niya, check lang niya, i-admin yung user. So, if di siya admin, error unauthorized. Like yung lumabas po ng last time, pina-check niyo po. Then, gagawa ng bagong instantiated na class. Pangalan is database to date DB instance. Then, here, i-execute na lang yung, i-terminate lang niya yung script. Na code to, helper function to send GS, respond, and terminate script.
Yun lang po yung ginawa niya sa akin. And then dito sa method, server request method. So, para mag-start yung buong switch po namin. So, first switch po namin, if may ID yung ano, if yung ano po dito, yung bar, if may ID doon, kunin niya yun. Kapag wala, na lang. So, if may laman, mag-execute to, prepare niya, product ID, then bind param. Itong question mark na to is placeholder lang siya para po dito. Then, execute. So, yung from product where product ID equal to ID. Then, product equal JSON. So, i-execute lang niya yun para lumabas yung single product na yun na may ID. Ajax po to. Yung gumagana siya, Ajax. Dynamic filtering. So, ginagawa lang natin dynamic filtering is titignan niya if yung user is pinili niya from here, kung pinili niya if empty and is array price low and stop. Ito, ito, if pinili niya is low, ito lalabas dito, i-execute niya end price. Itong end price na to, ilalagay yun dito. Like for example, lagay pa lang to, dito, parang ganyan magiging niya. So, ganun din po dito, and then dito, and then order by description. Order by yan siya, i-organize siya. And then dito, i-prepare niya na, then execute. So, ito yung execute po. So, post na yan. So, dito naman sa post is data JSON include input is true. So, ginagawa lang nito is kinukuha niyo yung pangalan, price, category, staff, IMG, description. Ito yung pag-add ng bagong items po namin. So, pagkatapos nun, nalagay niya dito, prepare niya, dito lagay sa placeholder, mga question mark, and then, and bind param, ito yung nagbabind sa mga to, dito, punta dito, then execute. If nag-fail naman siya, nag-boss ito. And next tayo sa patch. So, partially update existing na product. So, ginagawa na ito is updating lang ng product. So, JSON response. Pag wala yung ID na pinili ng user, ito yung lalabas, error, missing product ID. So, ito naman is for updating naman. So, nalagay niya yung kinuhang name dun sa value na variable na to. Ganun din sa price, ganun din sa category, ganun din sa stock, ganun din sa IMG, ganun din sa description. And then, yung ID appears parang simple na maging integer siya, yung nilagyan namin yun. So, pagkatapos na nilagyan dito lahat, prepare, and then i-bind ko lahat, then execute. So, update yung ginagawa niya. Update name, price, category, and so on. So, delete naman. Ganun din, kukunin niya yung ID, and then, kapag null naman, and hindi siya numeric, kapag hindi siya null and numeric siya, didiretso siya dito. So, yung ginagawa lang naman dito is, kukunin niya yung ID, then, of course, gawa mo tayo ng ganito, and then, magpapaint tayo ng from ID, and then, execute. Now, if 0, and then, error occur. Pag wala naman yung row. So, i-close, and then, dito naman. Yan, kapag yung, wala yung ID sa namin system na nag-delete. Kapag wala siyang ID, i-delete niya lahat siya actually. Kasi wala siyang may lalagay dito na where. So, ayun na dito. If no ID, so I delete everything. JSON record all product deleted and then method not allowed. Then close yung database namin. Yun lang po. Thank you po. Greetings po, Sir Janus. So, tonight I'll be explaining my part dito po sa aming code. So, before we start po, ano nga po ba itong code dito? Ito ay isang PHP API endpoint. Ang front end ay nagdadala ng request dito. At itong file ang sumasagot ng product data mula sa database bilang JSON. So, para po siya isang waiter, ang front end po ang customer while yung database naman po ay yung kusina. At itong file naman po na ito ang nagdadala ng tamang data pabalik. So, now let's start po with the code na mismo. So, first, ito muna tayo. Start with this. Ang ginagawa po ng ating require once is ini-import po ang database.php para sa database connection. Ang once naman po ay is to make sure na kahit ilang beses po natin siyang i-load or i-call is isang beses lang po siyang mag-load. Next naman po is ang ating header, which is this. Ang header po natin is sinasabi sa browser na ang response ay JSON. Kailangan itong i-declare bago mag-echo ng kahit na ano. Next naman po is yung ating get connection na nandito. Get connection po is ito ang actual na connection sa database na gagamitin sa lahat ng queries. So now let's go po muna sa ating filters. Filters po natin is that tool, which is category and search. Yung get po dyan, which is ito, is yung automatically po naglalaman ng lahat ng URL query parameters. For example po, sa search maglalagay po tayo ng rows. Ayan po natin. Maglalagay po tayo dyan ng rows, and then dito naman po is flowers. Yan. And yung dalawang question mark po dyan, or we call null collecting operators, ay nagbibigay ng default value kung wala ang parameter sa URL para hindi mag-error ang code. So,
Now, let's go po sa ating select, which is ito. Wala. Yan. So, yung ating where po siya na where 1 equals 1. Ang ginagawa po niya, lagi po siyang naka-true, pero ginagawa ito para laging pwede maglagay ng end sa susunod na condition. Sa susunod na condition, nang hindi mag-aalala kung una ba ito o hindi. So, po is yung ating like. Yan. So, yung dito po, yung dalawang percentage signs is ang ating wildcard. Kaya kahit saan po lumabas yung rows na sinerge po natin dito kanina, is lalabas po siya dahil po dito sa specific part po na ito. Or dahil po dito, sorry. Dahil po sa ating like. Na kahit, yun, nag-search po tayo ng rows, may lalabas pa rin po na, for example, primrose, wild rose, or kung ano man pong rose yan. So, po is yung ating category all, which is right there. Kapag nagpadala po ang front end ng category all, ibig sabihin ay ipapakita po lahat. Kaya ini-ignore na lang ang filter. And then yung type naman po natin na nandito, and both, yan. Ang purpose po niyan is siya po ang nagsasabi sa MySQLi kung anong data type nga po ba ang bawat parameter. In our case po is S, which is string. And next naman po is yung order by product ID desk. Ang ginagawa po nito is pinapakita po niya yung pinakabago or pinakamataas na ID ang lalabas. Kaya po siya naka-desk or descending. Kung gusto naman po natin na pinakaluma at saka pinakamababang ID, papalitan lang po natin siya ng ask or ascending. Next naman po is yung ditong part. So, first of all po is yung ating prepare. May nakaloob ng SQL. So, pinapadala po ang query structure sa database nang wala pang values. Nag-analyze ang database ng query dito. Next one po is yung ating bind param or bind parameters. Dito na po kinokolekta ang actual values. Sa question mark, placeholder po natin. Ang params po ay isang spread operator. Pinaghihiwalay ang array elements para hindi individual arguments. Next one po is yung ating if params dito sa taas. Ginagawa po niya is check ang kailangan kahit mag-error kung walang parameters para tinatawag pa rin ng bind param. So, next naman po is yung ating execute na nandito. Ayan. Dito na po talaga pinapadala ang query sa database. Ang dahilan po ng ganitong approach ay SQLi injection prevention. Hindi directly ini-eject ang user inputs sa SQL string, kaya hindi makakalusot ang mga malisyosong code. So, next naman po is yung ating pwede na po tayo. So, first, let's discuss this. Fetch ASOC. Kumukuha ng isang row sa isang pagkakataon bilang associative. Associative array kung saan ang keys ay kung saan po ang keys ay ang column names. For example po is row name, row price. Next naman po is yung ating while loop. Ayan. Pero let's focus on this. Yan po is yung ating while loop ang nagpapatuloy hanggang wala ng rows na ibalik. Next naman po is yung ating encode. Itong ating echo encode. Pero let's focus on this one. Kino-convert ang PHP array sa JSON string para maintindihan ng frontend. And lastly po is ang ating close. Yung dalawang close po is sinasara ang statement at database connection pagkatapos ng lahat. Sa PHP, automatically itong mangyayari sa dulo ng script. Pero explicitly isasara ito para sa mas maayos na paggamit ng resources, lalo na sa high traffic applications. Greetings po, Sir Janos. I'm Christopher Silagan and tonight I'll be explaining my part dito po sa aming ETL project. So before we start po, ano nga po ba itong file ito? Ito ay isang PHP API endpoint na nag-handle ng cancellation at refund request. Ang front-end ay nagpapadala ng request dito. At itong file ang nag-aasikaso kung ipapakita ang cancellation data. Is either i-accept ang refund o i-decline. Parang isang customer service counter. Dito na pupunta lahat ng reklamo at cancellation at dito na rin po mismo nire-resolve ito. So ngayon po is select na tayo sa code. So first of all is pag-usapan po muna natin ito. So, yung require ones po is dito na po ginagawa yung pag-import ng db.php para sa database connection. Yung header naman po is sinasabi sa browser na JSON ang lahat ng i-return ng API na ito. Yung sa server request method naman po is dito nalalaman ng API kung get o patch ang request. Parang nagtatanong anong klase ng request ba ito. So, now let's go na po sa ating get. Para kita lahat. Yan, medyo kita na lang. Yan. Meron po itong dalawang behavior, depende kung may ID sa URL o wala. So, first po natin sa ating table is yung cancellation. So, main cancellation details ang nilalaman po na ito. Yung users naman po is syempre yung email ng user or ng customer. Next naman po sa products is yung name, price, image, and category. Next naman po is yung order items, which is quantity ng in order. So, pag may ID po is kukuha ng specific na cancellation with full details via join sa apat na tables na nabanggit ko.
Next naman po is kung nahanap, nagre-return ng single object. Kung wala, nagre-return ng empty array. Pag wala pong IDs, kukuha ng lahat ng cancellation sorted by created at desk, or which means is descending. Pinakabago, ang nasa taas, less fields lang dito. Kasi para sa list view ng admin, hindi na kailangan ng image, price, at quantity. Next naman po is yung ating patch. Na nandyan. Dito ang main logic is tatanggap ng tatlong fields mula sa request body, which is yung cancellation ID, order item ID, at saka po yung status. Which is ito. Yan. So, para po sa ating data, which is itong file get contents, ang ginagawa po nito is binabasa ang raw JSON body ng body ng request. Dito, kinukuha ang PHP ang data mula sa patch request. Para naman po sa part na to, para sa mga to, basically, ang ginagawa po ng ating null collecting operator, kung walang value, default po sa 0 o empty string para walang undefined errors. Kung kulang ang kahit isang field, agad nire-return ng error at hindi na natutuloy o fail fast approach. Next naman po is yung ating database transactions. So basically, ang ginagamit dito, ang database transactions is nasisiguro na kung may mga mag-fails sa kahit anong SQL query, lahat ng changes ay i-roll back para po walang makorrupt na data. So, ito po siya. Ayan. So, parang nagka-transfer ka po ng pera sa bangko. Kung nag-deduct na sa isang account pero hindi pa nadadirect sa kabila tapos nag-error, dapat i-undo yung deduction. Yun yung purpose po ng database transaction na ito. Next naman po is yung sa ating status na accepted. Ayan. Dito po. Sa line na yan. So, dalawa po ang nangyari kapag accepted. First po is ina-update ang refund stock ng order items once po na na-refund accepted na siya. And then, next po is yung syempre, once na na-accept is i-restore na po ang stock. Idadagdag ulit ang quantity ng cancelled item pabalik sa product stock. Kung nag-cancel ang customer ng 3 items, idadagdag ulit ang 3 items sa inventory. Next naman po is yung ating status decline na nandito. Ayan, itong specific part po na yan. So basically, ang ginagawa lang po nito is i-update lang po ang refund status. Walang stock restoration, hindi naman binalik ng customer ang product, kaya nandun pa rin po yung stock sa kanya. So lastly po is yung ating security practices. So, ang prepare statement po is hindi direct ang ni-inject ng user input sa SQL string, kaya protektado po ang ating SQL injection. Ang int val naman po, ang int value, kino-convert ang lahat ng ID inputs sa integer para hindi makalusot ang mga malilisyosong string. And lastly, second to the last is ang ating trim. Tinatanggal ang extra white spaces status para walang maling comparison. Lastly is yung ating transactions, data integrity guaranteed, all or nothing. Greetings, I'm Aji Urbina. In-explain ko naman po yung checkout PHP ng admin system. So yung first two-line code po, ito po yung nag-disable ng pag-display ng errors sa ating browser para po hindi makita ng users yung mga sensitive error messages. Then next po is including database connection file, then i-start na po yung session. Then i-set niya po yung content type to JSON. And next po is yung i-validate niya po kung if nakalogin po yung user. So pag hindi po nakalogin yung user or walang nakalogin na user, is magtuthrow po siya ng 401 unauthorized error. Next naman po is mag-create po siya ng yung database object, then kukunin niya po yung connection. Then ito po yung nag-generate po ng unique reference code per order. Then isa-set niya po yung auto-commit to false for transaction handling. Next naman po is yung sa loob po ng block code is yung nag-handle po ng request. So first kukunin niya po yung request method. If post po yung request, mag-proceed po siya sa checkout process. Next is kukunin niya po yung data mula po na in-input ni user mula po sa frontend. Then i-validate niya po yung input. If wala pong data and wala pong card, magtuthrow po siya ng error na invalid input. Next naman po is kukunin niya yung user ID from session. If wala pong user ID, magtuthrow po siya ng error na invalid session user. Then next po is kukunin niya po yung data mula sa cart. Then, if wala pong naman yung cart, magtuthrow po siya ng error na cart is empty. Then mag-generate po siya ng receipt number. Gamit po yung current time and yan. Next po is i-prepare niya po yung query sa pag-insert po ng orders pag-insert po sa order table. Then next po is kukunin niya po yung next po is ilalagay niya na po yung mga values dito po sa ating query. Then execute niya na po yung database. Next po is kukunin niya yung inserted order ID. Then i-prepare niya na po yung
pag-insert sa order items. If wala pong laman, magtutuo po siya ng error. Next naman po is maglalog siya sa every item na nasa cart. Kukunin niya yung product ID, product quantity, and yung product price po. Then if empty po yung result, magtutuo po siya ng error na product not found. After po, kukunin niya po yung price na galing sa result. Then multiply niya po yung price and yung quantity to get the total item. Then magge-generate po siya ng reference code per order. And ibabind niya na po yung execute niya na po yung insert for order item. Ito po yung pagbabalidate if wala pong laman, if nag-false po siya, nag-stutter po siya ng error. Then ito po yung nag-update ng order total. Then i-clear niya na po yung cart and i-commit transaction niya na po. Then i-return niya na po yung success response. If get method naman po yung request method, i-proposal po siya sa get orders. So first place kukunin niya po yung user's ID. Then if invalid po yung user ID, magtutuo po siya ng invalid session user na error. Then i-prepare niya na po yung ating query. Then ibabay niya na po yung value ng user ID sa ating query po. Then kukunin niya na po yung result and i-set niya na po yung rows data to JSON. If wala naman pong error, i-kukunin niya na po yung ating database. And ito po yung nag-handle at nag-manage po ng lahat ng errors sa trade block. Then ikakulose niya na po yung connection. To explain ko naman po yung check session PHP ng aming system. So, i-start niyo po muna yung session, then isa-set niyo yung content type to JSON, then isa-set niyo yung cache control to no store, no cache, and master validated. So, ito po yung pumipili sa browser na i-cache yung response para laging updated yung login status. Then, ito yung nagsusupport ng no cache, and ito yung nagsasabi na expired agad yung response para hindi ma-store sa cache. Then, ito po yung nag-convert ng PHP to JSON. Then, i-check niya po kung may user ba na nakalogin sa session. If meron, ibabalik yung data ng user. And if wala, ibabalik niya null. And that's Greetings, Sir Janice. My name is Jan Rebenasol, and I'll be explaining also the get history refund.php. For this feature, this is the new feature that we added. Kung mapapansin niyo sa lumang system namin na static pa, like hindi pa gaano save sa database, ito po yun, yung get history refund. So sa get history refund, we do the require once db.php. It imports the data to configure the file and give access to the database connection class. And this header explains that the JSON, it's easy to front end to read, but it can start the standard format for the API that this API of PHP can inject into the system and allows JavaScript or client-side application to process data easily. And this one supports and creates the establishment of the connection from to MySQL. And this one is the direct request method that checks what would be the request method that we do for the post, get, patch, and delete. So for this case, the request method that implemented was the get. So this one, this line of code represents the pagination system. What is a pagination system? It explains and checks the user to request a specific page. Halimbawa, hinanap mo to, yung product mo to sa page na to, sa page na yan, yun po yung process niyan. But it only allow 10 pages. So, yung offset naman po niya, kakalculate niya kung saan magsisimula yung pag-fetch ng records from start sa 0, yung page mo nag-start sa 0, and so on. And this API allows the divides of large dataset into manageable pages kasi sometimes ang daming mga product doon sa doon sa system. So mahirapan din mag-load naman ng system din nahihirapan din pa siya. So with that, we also do the count and prepare the join help us to combine the related data from multiple tables into one to complete the transaction record para mag-boom siya and goods yung system. So next. So dito naman, ito yung nag-retrieve ng refund decline or refund accepted po. And also includes the pending refunds for our database. Okay. So sa total pages limits naman po, it divides the total rows by records per page. And nila-round up niya po up to 3 pages. So dito naman, the fetching of the refund data. Pinafetch naman po dito niya yung mga date, product name, reference code, product ID, quantity price, refund status, user email, and total sales. Para mag-gather yung mga necessary information sa refund transaction,
na nadi-display po dun sa admin dashboard na pinakita namin. So, with that, ito naman po yung nag-i-store ng ito naman yung nag-i-store ng refunded records na nakita natin dun sa database and in-store na sa array, di ba? So, yung ito naman, yung pag-encode ng JSON, pag success, edi pag success true siya, pag yung data, yan, pag data, i-return niya yung response transaction records and sa pagination naman po, it returns the current page, total page, and total rows. So, with that, that is the logic behind the get history refund. Thank you. Hello everyone, my name is Crystal Jade Labine and I'm going to explain our ITO, our project of e-shopping system where we improve some other we improve the changes when it comes to our system and also our UI and also other things that we improve during our project presentation. So let's start. So hello everyone, my name is Crystal J. Labine and I'm going to explain the getuser.php in our system. So let's start with our what is getuser.php po. So getuser.php is it acts as a phone book which we provide email and also script where if the user inputs their email is we're going to find it and we're going to look for the unique user ID. So let's start po with our requirements db.php. So for our requirements db.php is it's like an important po na toolkit for us, no? So the file db.php is nagko-contain po siya ng database credentials kung saan po is nire-require lang po siya only once. So bale to prevent po yung mismong memory errors po nito. So ayun po yung mismong handle niya. And then we have the header content application JSON, which is ang JSON po, meaning po nun is JavaScript object notation, kung saan po is nagsisignal po sa ating mismong website na hindi lang po siya HTML or hindi lang po siya isang website at kung saan po needed po niya tong i-process yung mismong data na i-input po ng ating user. And then we have the DB instant equals new database po. So dito po, kino-connect po natin siya. As you can see po, we have the get connection. Kinukuha po natin siya, yung mismong database sa ating SQL kung saan po is para po siyang active link kung saan po pinapakita po dito na kukunin po natin or i-connect po natin siya sa ating MySQL po. And then we have the $ email equals stream get email and then we have this null pointer or yung ating question mark and then if empty email exit JSON code error equals email email is required. So bali po dito sa ating $ email, so variable po natin siya, nag-use po tayo ng trim para po ma-cut po natin yung spaces po sa start at end and then we use get para po makuha natin yung email na ibibigay po ng ating user and this one po is para po if ever man po na empty string lang po yung ilalagay or empty string lang yung makukuha po natin and para lang po siya is hindi po siya mag-crash. And then if meron po tayo or if empty variable email, ito po yung lalabas, no? So bali po pupunta po siya or magpapakita po siya sa website po ng user kung saan po is pinapa-require niya po yung email. So as you can see po here, error and ipapakita niya po to na email is required po. And then we have the $ the SQL select ID email from user where email is question mark po. And then we have the DB database prepare SQL po. So dito po is parang dito na po sinesend po or parang inaano yung ating data na kinukuha na po natin yung mismong ID, email niya po kung saan dun po galing sa ating users po. And as you can see po here is meron po tayong question mark. So the question mark act as an security po. So paano po siyang security, no? So it prevents po yung SQL injection kung saan po is yung mga hackers if itatry niya pong i-delete or remove yung mismong email or i-steal po yung data. So ito po yung mismong posisyon niya kaya po needed po siya dito. And then, we also have this one po na FSTMT po, exit JSON code, error, database error. So, bali po dito is hindi mo na po or mismo yung database po natin is hindi niya po ine-expose or DB is error to client po. So, yung database po natin na ginawa is hindi po or hindi po magpapakita dun sa ating mismong client. And then, we have the bind parameter po S and then $email kung saan po dito is ginagawa po is yung ating variable na sinend po ng user is ang gagawin niya po is i-act niya po yun as string. So, yung S po dito, meaning po nito is string at ang sasabi po dito kung ano po yung i-return ng ating user, isa-act lang po natin siya as a text or as string nga po. And then we have the execute po kung saan po isa-send niya po yun sa database and also mag-search po siya o magra-run search po siya. And then we also had the get result po kung saan po is kina-capture po natin lahat po na nakuha po nating email or bundle po ng data. And also we have the if $row is equals to result, fetch association po. And then we have echo JSON encode found is equals to count and then ID to get row ID and then email and row.email. So dito po ang ginagawa niya po is para po ma-check po natin if yung row is nandun po. So if true po siya or meron po tayong nakahanap na ating unique ID, magpapakita po siya. And then else po is pupunta po siya sa false, ibig sabihin po is wala po yung mismong user o yung pinapakita pong result ng database na meron pong ganun, galing po sa email. And then we have this one which is close po. And this one po is para po mag-close po yung ating mag-close po yung ating database and also yung ating database is mag-close rin po. So, ayun lang po and thank you.
So, ngayon po, alam po na natin yung getUser.php po. Let's go with our getProfile.php po. So, here po, as you can see again, we have the require once db.php and also the header content application JSON kung saan po is nire-require po natin siya na mag-run lang po twice yung ating db.php to avoid crashes po and also to act po ito para po magkaroon po tayo ng HTML at hindi po niya po i-act as something na po na HTML lang or website lang or kundi po as data to process using po yung JavaScript object notation po. And then we also create class po for a database kung saan po i-connect po natin siya sa ating SQL and also we are going to get the connection po sa ating database po. No? So instead po na mag-run po siya ng error is mag-run na lang po siya ng kanyang script or yung mismong para po ma-miss or maano po natin yung mga errors. So we have the variable row po or yung $ row po natin and equals to file get contents PHP input po. So ano po ito no? So yung mga apps po kasi or yung mga modern web apps po is ang ginagawa po nila is sinesend po nila yung data sa mismong body as a request po. So dito po sa PHP variables po katulad po kasi ng ating $post po is hindi po siya nakakapag-read ng raw JSON ng raw na JavaScript object notation. So ang ginagawa po is i-grab po ng mismo, ginagamit po yung raw envelope po kung saan is kung ano po yung isasend ng user kahit raw po is makukuha niya po or kukunin niya po. And dito po siya papasok kung saan yung data is equals JSON decode, raw is equals to true po. So dito po, ito po yung magiging translator po natin kung saan po na yung mismong JSON text is i-convert niya po into a PHP array at yung script po is actually i-use po natin as values po. And then we have this one po if if hindi po true yung ating data or hindi po or hindi po tayo naka-receive, magpapakita po to sa ating console.log or pag in-expect po natin. And also ito po ang echo JSON encode na error na hindi po tayo naka-receive ng JSON hindi po tayo naka-receive ng data at mismo or wala po or broken po yung code na binigay or wala po talaga. And then we have the user ID equals data user ID and also yung ating double question mark is equals to null po. So dito po is if yung ating user data at yung ating variable data and user ID is wala po, is mag-ano lang po siya, mag-turn lang po siya into an empty string po. And then we have the if not true po ng mismong ating variable user ID po, magpupunta po siya ulit as a response code po as error and also magpapakita po ito ulit na error na missing user ID or wala po tayong makikita miss na user ID instead po na ma-error at mag-exit na lang po siya. So ito po yung way po natin para ma-handle po yung error at hindi po mag-crash yung ating mismong website. And then we have the con or prepare po para po sa pag-prevent po natin ng SQL injection. Katulad nga po ng sinabi ko yung mga hackers po to remove and delete the data po is gumagamit po tayo so nag-act po siya as a shield. And then we have the select background first, background second, and text color from custom profile where user ID. So bali po, meron po kasing customization po siya, yung ating getProfile.php. So i-explain po siya ng aking groupmate po. And dun po is kukunin lang po niya kung ano po yung kinuha po ng ating user. So bali po rin dito is yung mismong is para po makita natin kung ano po yung detail niya po, yung exactly kung ano po yung column or ano po yung i-base po natin dun sa ating user ID. So kunwari po if yung mismong user is nag-match po dito sa kanyang, depende po kung ano po yung pinili ni user, is dun po siya pabase at yun po is ikikilala niya as yung mismong user ID na po yun. And then we have the bind parameter po ulit na I na user ID kung saan po, and also our variable na user ID kung saan po is dito po is inaano po na mismong hindi po pwede ang string dito or mismong integer lang po or number po. So bali po dito, if yung ating user po is nag-use po or nag-use po ng text is iba-block niya po yun at mag-expect lang po siya ng integer since po yung I po nun is nag-expect lang po siya ng integer, no? So hindi po siya whole text. And then we have the execute po para po maran po natin siya sa search and then we have the get result or the fetch association kung saan po is ginagrab niya po yung mismong result and also return niya po ito into a simple values po and then ito pong echo JSON encode and result po if yung mismong user po is nag-i-exist is mag-return po siya or mag-aano po siya, magpapakita po siya. Pero meron po tayong ganito kung saan po is if yung user po natin is nag-i-exist pero hindi niya po na-save yung mismong profile is yung database po natin is magre-return po kung saan po magre-return po ng null or wala po. So ibig sabihin po nito is mag-ensure po tayo na yung ating JSON object is magre-return po ng empty instead po ng mismong null or error is magpapakita lang po siya as empty dun po sa ating website instead po na magka-crash. So ito pong getProfile.php po is mix po siya ng mismong pag-get po natin ng user ID po natin and also para po mag-prevent po tayo or simple lang pag-way po natin ng pag-handle po ng errors. So that's all and thank you po. Greetings, Sir Janus. My name is Sam Datoy, and now I will discuss the login and logout PHP in our program code. So, start tayo sa login PHP. So, sa login PHP, as usual, nag-start kami mag-ano ng PHP. Then, next is require once, which is, ito yung pag-import ng db.php sa ating login PHP. Then, yung session start, paki-continue yung PHP natin. Kung i-execute yung buong PHP, para makagawa tayo ng session mamaya. Then, itong header is para ma-prevent yung caching in our web browser. Next naman is yung if server request method is not equal to post, kumbaga someone user just search the login PHP is hindi siya i-request, kumbaga invalid request method kung kasi hindi siya naka-post. Next naman is yung data. So itong data is i-return siya or kumbaga gagamit tayo ng JSON as an input. Okay? So gagamit tayo ng JSON. Then next naman is ipo-pull lahat ng email and password doon sa data. Kumbaga kung lahat ng data na nag-e-exist, then ito is tatanggalin lahat ng
spaces. Then next naman is if yung empty ba yung email and password, magre-return siya ng JSON encode, email and password are required as exit. Then next naman is mag-i-instance tayo ng database, which is magagawa uli ng another object ng database, then i-connect yung DB doon sa database. Next naman is yung magpre-prepare tayo ng data. Kumbaga dito, para iwas yung SQL injection, iniiwan yung question mark, kumbaga walang laman para maiwas tayo sa SQL injection. Then, after that, if mag-fail yung prepare natin, isang i-return niya database error. Okay, database error, prepare. Kasi kung hindi siya nag-exist, if magfo-false to, then i-return niya database error. Then next naman is yung bind backup. So, isa mo dito sa bind backup, ito kapag hindi nag-error yung database, then kanina sinabi ko yung question mark, which is iniiwan yung walang laman para iwas sa SQL injection, ay lalagyan niya na ng laman dito, which is S, meaning ay string, tapos email. Then next naman is i-execute niya yung query. Then next naman, i-return, ay i-get niya yung result mula doon sa query. Kaya then nilagay dito sa another variable na result. Dito sa if na to is ito yung i-fetch mo yung data sa row na yon gamit ang associative array. Then i-fetch mo siya. I-fetch mo yung account mismo yung user. So dito after na session na yon, password. After na session na yon, i-delete niya yung lumang session at magre-regenerate siya ng panibago para iwas dun sa pagkuha ng data na mula sa user. Kumbaga before na session is naka-fix siya. So dito babaguhin after na session na yon. Then next naman is i-store na sa session yung ID, email, and enroll. Then next naman, i-encode. Sa JSON encode, ito i-return to sa interface na login successful. Tapos yung row nila, tapos success. Then dito, itong dalawang else na to is the error handling. Kumbaga, kung mali yung password is invalid password. And then, kapag hindi nag-e-exist yung user, email is user not found. And that's all for the login PHP. Next is the logout.php. So, nag-start tayo mag-declare ng session start, which is kailangan para malaman kung anong session data yung nag-e-exist. Then, para pag nag-session destroy tayo, alam din kung ano yung tatanggalin na session data doon sa ating system. Then next naman is yung header. Ito naman is para walang maiwan na cache doon sa browser. Kumbaga kung pag nag-logout ka, pag binalik mo is hindi na naka-login pa. Next naman using header. Kumbaga, ito i-tell niya lang yung system na JSON ang ating i-implement. Then, kaya makikita nyo dito sa echo JSON encode is if once na ma-delete lahat ng session data is lalabas dito success, which is magtuturo na siya at mag-notify na yun sa ibang buong system na nag-logout na si user. And that's all for the logout.php. Greetings, I'm Tanawan ng Victoria at i-explain ko naman po ang transaction.db.php. So ito po isang backend script na ginagawa para kumuha at securely manage ng transaction data. Good example po nito ay kung paano kumuha ng data, ilagay ng basic security at kung paano using yung mga API responses sa PHP. So first and foremost is the require one. So ito po yung ginagamit para magkaroon ng connection yung file sa database. Next ay yung mga header, so which is important para sa API communication. Nasabi din dito na JSON or JSON ang content type at pinipigilan yung caching. Next is yung session start. So ito po yung nag-check kung nakalagin na yung user at kung anong type of user siya, like kung user ba siya or admin. At kung hindi naman po, magbibigay po siya ng 401 unauthorized response. Ito po yung ginagamit para hindi ma-access yung mga sensitive transaction data. Sunod naman na yung connection to database at yung mga helper function. After ng security checks, ay yung mga connection ng database sa database class, so, which is isang reason po para maging malinis yung code at madaling ma-maintain. Next is yung JSON or JSON response function. Ito naman po yung natanggap ng data at optional na HTTP status code kung saan kino-convert niya po yung data as JSON at inaayos yung HTTP response code and then nag-exit. Next is yung get request. So, dito naman po yung pagka-handle ng mga get request. Ito po yung pag-alam ng script kung anong HTTP request method yung ginamit, which yung focus po nito ay sa get method na ginagamit para kumuha ng data. Next is yung limit, and then yung page, and then yung offset calculation. So ito naman po yung ginagamit para mas mabilis yung pagkuha ng data gamit yung pagination. So ito po yung nagka-calculate ng limit, like kung ilan yung records kada page at offset na nagde-determine kung saan magsisimula yung records base sa page parameter mula sa URL, which in this case hindi mabibigla si client. Next is the SQL query. So ito naman po ang nagsasama-sama ng mga order items, orders, at product tables para makuha yung complete details ng transaction. Additionally, kumukuha din po ito ng date ng order, pangalan ng produkto, reference code, product ID, quantity, presyo, at yung total sales. And also, sinusort din po nito yung refund state, kung pending ba or delivered.
and also refund or decline. And at the same time, inaayos din po nito yung result ng base sa creation date pababa. Sunod naman po ay yung STMT bind param. So, ito naman po yung, or gumamit po kami ng bind param as a prepared statement ng bind param para secure yung paglalagay ng limit at offset values. And also, may iwasan ng SQL injection. Then, mag-run po yung query gamit yung execute. Dito naman po and then next naman po ay yung sa while loop. So, dito naman po, dito po nangyayari yung pagkuha ng data one by one gamit ang fetch assoc o yung fetch assoc na to. And then, pinagsasama po sila sa isang data array. Lastly, yung JSON response. So, dito naman po sa line of code na to, dito po nakuha yung, or kapag nakuha na po yung transaction data, only then ipapadala pabalik sa client bilang JSON response gamit ang JSON response helper function. So, ayun lang po para sa transaction DB. Thank you for listening. Dr. Gittings, I'm Barba Navigatoria. At ipapaliwanag ko naman po ang shopping.php. So, una, yung require one, kung saan po kinoconnect yung file sa database gamit ang db.php. Sunod na yung db instance at db variables. Ito naman po yung nagsisilbing daan para po magkaroon ng communication yung code o yung file na po ito sa aming database. Next is yung function or yung helper function na get product stock. So ito naman po yung responsible para tingnan kung ilan pa yung mga natitirang stock ng isang item bago siguraduhin na may bumili nito or bumili ng product. Moving on sa mga case statement or switch statements. Dito naman po tayo sa case get. So dito naman po sa loob ng case na to, ipapakita po nito yung laman ng cart ng isang user by using the user ID. Hinahanap po nito yung mga items sa cart table together with the details mula sa products table para makuha yung pangalan, trato, at presyo ng products which then babalik bilang JSON data. Moving on to the case post naman. So dito naman po sa case na to, dito po yung nangyayari yung pagdadagdag ng mga items. First, make sure muna kung may stock pa. If wala na, magpapakita po ito ng out of stock error. But if not, kung somehow may stock pa din sa loob ng cart, i-check ng code kung nasa cart na ba yung item. If nasa cart na, i-update lang yung quantity and dadagdagan or i-increment lang isa. At the same time, if wala pang laman, or wala pang laman yung cart, gagawa po ito ng panibagong entry. At the same time, nababawasan din dynamically ng isang stock sa products or sa products table para laging tama yung bilang. Next is the case for the delete, the case for the put. So, doon naman sa case delete, dito po tinatanggal yung mga items sa cart. Pero hindi basta lang tinatanggal, kasi it also returns yung quantity ng current item sa stock para hindi mawala sa inventory. Doon naman po sa case ng put, dito naman po, ito yung ginagamit para kapag pinindot ng user yung increase or decrease button sa cart, or rather, kapag increase yung pinili ng user, sinecheck po muna nito kung may stock pa. At kapag decrease naman, binabawasan po nito yung quantity. And if naging zero na yung quantity, automatic na buburahin dun sa cart. And of course, whenever na may nagbabago dito, nag-adjust din yung stock sa bawat execution. So overall, these files make sure na hindi magkakaroon ng problem sa pagkakaroon ng kulang sa stock. And at the same time, laging synchronize yung cart ng user sa inventory. That is all from explanation po. Greetings, my name is Benjamin S. Lagata and I'll be explaining the index PHP as well as the demo. So, itong PHP block is ito. So, itong if block statement na to is check niya kung sino yung user na nakalagin. So, kapag admin yan is madadirect siya dito. So, kapag hindi naman is mapupunta siya dito. So, ito is naka-single page application kami. So, meaning lahat ng modals or navigations is nasa isang page kaya mahaba yung file. So, punta tayo dito sa mismong website. So, ito po yung itsura ng website namin. So, kapag pumunta ako sa cart is magpo-force ako mag-login. So, try natin yan. bon@gmail.com then 1@123 then login. Then, ayan. So, pakita ko muna pala yung database para sa mga users. So, kanina po is gumawa ako ng dalawang account which is ito. And then, dyan papasok yung mga account. And then, ito yung default account which is yung admin. So, right now, pag pumunta tayo sa cart page is wala siyang laman. So, try natin mag-add. So, pwede natin to add. And then, dito siya lalabas. And then, pwede ma-edit yung quantity. And then, pwede rin natin i-X yung in-add na cart natin. So, kapag pumunta tayo sa cart is, ito yung lang yung laman ng cart natin. So, dalawa lang kasi inalis natin yung isa. So, proceed tayo sa checkout. So, ayan. Then, enter lang natin to. Then, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Then, payment on delivery and proceed to payment. So, ayan, kapag nag-load na, pinapakita na payment completed. So, punta tayo dito sa order history. So, dito nakita lahat ng orders per transaction. So, naka-group na yan. So, dito makita yung status kung delivered or i-refund. So, pwede natin tayong mag-refund dito kay admin. So, pwede tayong mag-request. And then, ma-update itong status na pending kasi inintay natin si admin na i-accept or decline. So, punta muna tayo dito sa orders na database. So, right now, naka-sort itong database per transaction. So, nakita dito ko sino yung umorder which is yung user ID and then ito yung receipt. And then, kapag pumunta naman tayo sa
admin. So, login tayo as admin. So, login tayo. Then, dito is pwede siya mag-create or delete ng products. So, dito yung products database. So, ayan. So, try natin mag-add. Kahit ano na. For example, flower, price, kahit ano. Category is electronics. And then, quantity is ayan. And then, pwede dito mag-paste ng URL si user. So, ito. Paste ko lang to. Nasa copy ko lang yan. Hindi ko alam saan nanggaling. Then, pwede natin i-add. So, ayun. Coffee pala siya. Pero flower yan. So, pag pumunta tayo dito sa database, refresh natin, is nandito na yung flower. So, punta naman tayo dito sa refund request. So, nandito yung nire-refund natin kanina. So, pwede natin yan i-approve or decline. So, approve natin. And then, dito naman sa transaction refund history, dito makita lahat ng mga refund history. So, dito makita kung sino yung nagpa-refund and then yung status kung in-accept or decline. Then, punta naman tayo dito sa transaction record. So, dito is pino-compute yung total sales per product. So, for example, itong book na to is pino-compute yung quantity times price. And then, dito i-display yung total sales. So, pwede rin yun i-next. And then, kapag nag-log out tayo, balik tayo. So, nandito na yung nakita, yung ina nating product kanina is nag-show na. So, balik tayo sa account na kanina. And then, kapag pumunta tayo sa order history, is makita na natin na refund accepted na yung status ng refund natin kanina. So, ito pala is wala siyang URL kasi kung anong URL lang pinis ko kanina sa pag-testing, sa pag-create ng products. And ito, pwedeng ma-edit yung profile color, which is yung database lang dito, custom profile. And then, dito, nakalimutan ko din pala yung cancellations. Dito nakita lahat ng database para sa mga na-cancel. Then, nandito yung reason and cancellation ID. And that's it po for our project.